Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for January 2026. Ayan, so this is a general reading. So maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, ito lang po yung account ko. So I will not message or follow you to offer services. Mag-ingat po sa mga scammers. Ginagamit yung pangalan ng Mr. Queen PH. Oo, para manloko. So, ingat kayo doon. Okay? Kung gusto niyo ng private reading, merong information sa description o kaya sa comment section. I-check nyo na lang. Okay, so let's begin. Let's begin. Ano yung energies for Aquarius para sa January 2026? January 2026 for Aquarius. Work. Oh. Okay, busy ang January para sa inyo, Aquarius. Maybe you are working into parang working on something. Oo, meron kang tinatrabaho, pwedeng meron kang project, meron kang sinimulan na nagre-require to ng energy mo, ng effort mo. Kumbaga parang meron kang tinanim. Ayan o. Meron kang tinanim. Tapos, syempre pag nagtanim tayo, kung gusto natin na ito ay tumubo, no? Mamunga, kailangan natin tong alagaan. So, ngayong January, you will focus on the seedlings na itinanim mo. At aasikasuhin mo, aalagaan mo. Some of you, this can be a job, no? Career, trabaho na nagsimula. Na, kumbaga, you are building something great for your career, for your business, for your finances, and even relationship, no? Na nagsisimula sa inyo. Ayan. So, kumbaga, nina-nurture ninyo. No? Nina-nurture nyo yan. Okay. And kung ano man yung mga kailangan mo para dyan, you will be receiving support. Yan. Kasi galing yan sa mga helper guides mo. Let's see. Aquarius for January 2026. Unconditional love. Oh, ang ganda naman ito. So, you may experience unconditional love from the people around you, yung mga taong supportive sa work mo, sa ginagawa mo. Someone who really support you kasi gusto nila na maging successful ka. This can be your romantic partner, yung family mo, 'di ba? Yung community mo. Inevitability. It's inevitable. May mga bagay na kailangan mong harapin ngayong January kasi hindi mo to maiiwasan. Maaring merong kailangang pagbabago na haharapin mo na hindi mo na maiiwasan. Pwede kasing dati, iniiwasan mo yon kasi pwedeng uncomfortable o kaya hindi ka pamilyar, kaya hindi mo siya sinusubukan. But whatever is meant to happen will happen. Whatever is meant for you to experience, may experience mo ngayong January. It's inevitable. Okay, oops. Nalaglag. You have the Hermit. The Hermit is self-reflection, solitude. So, may mga times din na i-enjoy mo yung pagiging mag-isa. Yung, kumbaga, dyan ka nakakahanap ng kapayapaan ng isip kapag ikaw ay nagkakaroon ng self-reflection. You're doing the inner work. Oo, siguro inisip mo, ano pa ba yung pwede mong improve sa sarili mo? Diba, ngayong January, para mas meron kang mas meron kang stability. You have the Ace of Wands. This is new beginnings. Pwedeng new beginnings sa career, may mga career opportunities ka, business opportunities, and even travel opportunities. Yung iba kasi sa inyo, maaring meron kayong gustong iwasan or may mga iiwasan na kayo na alam nyo na it's either tao ito or sitwasyon or gawain na alam nyo hindi na to nakakatulong sa inyo. Hindi na siya, it's not for your highest good. So, you're going to let that go.
and be part of the change. You have the King of Wands. This is about being motivated. So, kumbaga yung ano mo, motivation mo, inspiration mo ngayong January ay talagang malakas. Na tipong walang makakapigil sa'yo pag may mga gusto kang gawin. Kumbaga, kung nandun yung passion mo, nandoon yung inner spark mo, walang makakapigil sa'yo. See what else? You have the Five of Pentacles. So, ito yung maaring isa sa challenge na pagdaanan ninyo. Can be a financial struggle or pwedeng resources. Okay? Ito yung time na marirealize mo na, okay, meron pala ako mga bagay na hindi inayos in the past na ngayon, ito na yung resulta ng mga bagay na hindi mo hinarap, hindi mo trinabaho, hindi mo inagapan. So, that's part of the realization mo ngayong January. Kasi, syempre, there's a lesson na kailangang matutunan. And ang mga Aquarius ruled by Saturn yan. And alam niyo naman si Daddy Saturn, mahilig siyang magbigay ng lessons. At yung lessons na yon ay natututunan through experience. Hindi siya theoretical. Talagang mafe-feel mo, mararamdaman mo talaga. You also have the Tower. Oh, okay. Some of you, Aquarius, maaring meron kang kailangang i-let go na valuable na bagay sa buhay mo. Kasi, maaring hanggang dun lang talaga. Oo. And, meron din tong lesson na ituturo sa'yo kung paano ka dapat mas magkaroon ng knowledge or wisdom sa decision making mo pagdating sa pera. Kung paano mo i-handle yung finances mo. Let's say for example, bahala na si Batman, ganun yung ano mo. Halimbawa, kumuha ka ng sasakyan, no? Hulugan. Tapos alam mo naman sa sarili mo na hindi ka pa financially stable para makuha yon, pero kinuha mo pa rin, no, para ma-maintain. And then ayun na nga, dumating na dun sa point na na-realize mo na hindi mo pala talaga kaya. So you have to let that go. Yun nga lang, meron na ring mga damage has been done, kumbaga. Syempre may nailabas ka na pera doon. And somehow nakakainis yung ganun, 'di ba? Dahil pinagkagastusan mo na yung bagay na yun, let's say yung sasakyan, and then kailangan mong i-let go. But the lesson there is, maaring hindi ka nakukuha ng sasakyan hanggat hindi mo pa nababayaran or hanggat hindi mo nababayaran ng buo, like hindi mo mabibili ng cash, parang ganon. Or kailangan meron kang sapat na pondo na kahit na anumang mangyari, magkaroon ka man ng problema financially, mababayaran mo pa rin. Yung mga ganon. Okay? So, pwede namang hindi lang sa sasakyan yan. Anything na alam mong mga bad decisions mo pagdating sa pag-handle mo ng resources mo, gamit mo, pera mo, ganon. And I also see here, I also see na merong pwedeng sa relationship, merong mang-ghost. Oo, it's either ikaw yung manggo-ghost or may nang-ghost sa'yo. Alam mo kung bakit? Ganun lang talaga yun eh. It's either kung ikaw yung manggo-ghost, maaring alam mo sa sarili mo na hindi mo na nakikita yung sarili mo na kasama yung taong yon. Or kung ikaw yung nag-ghost, it is your protection na rin. Dahil yung tao na yon ay maaring hindi magiging mabuti para sa'yo in the future. So, ganun na lang para mas madali nyong matanggap. Kasi, ganun talaga, wala tayong control sa desisyon ng ibang tao. You have the Moon in Gemini in the 3rd house. Adaptability. I think, mabilis ka namang makarecover. Oo, sa mga challenges mo. Ayan, may nalaglag. Mabilis ka makarecover. Tapos, may papalit agad kung romantic partner to. O yung tipong meron agad, o may romance. You have Venus in Taurus in the 2nd house. Yung sa trabaho naman, pwede kasing work din to, no? Na
Halimbawa, mawawala yung work na yon or may matatapos na kontrata, but it doesn't mean na wala na talaga, no? So there is a new opportunity coming in sa'yo kasi marami kang kayang gawin. You are, kumbaga parang jack of all trades yung energy ninyo. You can do a lot of things. So, kayang-kaya mong i-handle ang any challenge na yung tipong mawawala sa yung opportunity na yon because there is another opportunity coming in na kung saan mas maganda, mas stable, mas maganda yung connection kung relationship man to. You have Jupiter in Libra in the 7th house. 7th house is about partnerships, one-on-one connection, close relationships. Jupiter is about abundance, expansion. So some of you, maaring yung close relationships ninyo, family man yan or romantic partner, na talagang wala namang kayong problema doon, mas lalong magiging malalim at malawak yung connection na mabubuo mo for that person or even for a business partnership. Some of you, pwedeng may mga offers, no? Like job offers, pwedeng pag-angat ng posisyon sa trabaho, pwedeng ganun. Promotion, ayan, maaring meron kayong promotion for January. Kasi meron dito negotiation, yung tipong nakikipag-negotiate ka kung magkano yung gusto mong makuha. Oo. Or meron mag-offer sa'yo na, ito yung trabaho, ito yung opportunity, magkano yung gusto mo, parang ganon. The collective field is impacting you, unseen forces in action. How can you relinquish control of the situation that feels blocked? Ayan. Being in control of your situation. May mga bagay kasi na hindi natin kontrolado outside of our life, no? So, kailangan dito, yung control mo sa sarili mo, yun yung buo na hindi mo hahayaan na ikaw yung makontrol ng iba because you are the one who is in control of your decisions, your destination, your direction na gusto mong tahakin. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.